Sulit ba yung 5,882 na Plan K100 sa Kaiser HMO 3-in-1? Which is yung 5,882 is 196 pesos per day lang kung iipunin mo siya sa loob ng isang buwan. So meron ka ng 5,882 at meron ka ng healthcare account. Ngayon, kapag naka-isang taon ka nang nag-iipon sa Kaiser, so sa Plan K100, ito po ay para sa edad na 10 years old. Kapag naka-isang taon ka nang nag-iipon sa Kaiser, meron ka ng magagamit na pre-annual physical examination or APE. Meron kang pre-dental benefits. Yan po ay sa loob ng 7 years, pwede mo siyang gamitin. Hindi ka magpa-check ng inyong ngipin, maalagaan mo yung ngipin mo, maalagaan yung katawan mo kasi may pre-APE. At ito pa, meron kang annual benefit limit na 60,000 sa loob ng 7 years, pwede mo siyang magamit in case something bad happen, na confine ka or na-admit ka, may pambayad ka sa hospital na 60,000. So kung ikaw ay taon-taon nako-confine, basta inpatient, 'di ba? Meron kang pangbayad na 60,000 pesos or hospitalization benefit limit na tinatawag. 60,000 yan. And then, insured ka pa ng term life insurance hanggang 20 years. 'Di ba pag ang tao, 'di ba, hindi natin masabi ang bukas, hindi natin hawak ang oras at panahon. So, paglabas mo ng bahay, hindi mo alam, maaksidente ka o wag naman sana, 'di ba? Maraming hindi inaasahang pangyayari, 'di ba? At least alam mo sa sarili mo na insured ka, insurable ka. Ito yung benefits. Dalawang insurance ang makukuha mo. 450,000 para sa term life insurance kung ikaw ay natural death. So halimbawa, binangungot, 'di ba? Na dengue or nakagat ng ahas, 'di ba? 'Yun yung cause ng death. Tapos ito naman, kung accident, so times 2 ng 450,000. So magiging 900,000. So 'yun ang makukuha ng primary beneficiary mo at 'yun yung benefits mo sa Plan K100. Term life insurance na 450,000, accidental benefits na 900,000. Kung ang cause ng death ay accident. Tapos, take note ha, kapag yung hospitalization benefit limit mo na 60,000 sa loob ng 7 years ay hindi ka naman nagkasakit at hindi mo nagamit, 'di ba? Good news. So, ibig sabihin healthy ka,